Okay, magsi-celebrate ng araw ng mga patay dahil ang Diyos ay hindi patay, kundi siya ay buhay. Let us celebrate life. So, kung kayo magsi-celebrate this week ng mga patay, ay you celebrate death. And death is not from God, it is from the devil. Dahil siya mismo, alam niyang mamamatay siya. And the many, the merrier. Gusto niya kayo makasama sa kamatayan. Kaya nga siya naghihikayat na kayo rin ay sumama sa kanyang ways, which ended in death, the second death. Ito daigdig ay wala talagang nananatili. Lahat nabubulok, lahat kumukupas, lahat nawawala. But with God, there is eternity and stability and security. Praise God. Anong bagay ba dito sa daigdig kapag minahal nyo? Sabi nga ng Panginoon, huwag nyo mamahalin daigdig. Dahil kapag mahal nyo ang daigdig, ayaw nyo sa Diyos. Dahil ano man, nagmamahal sa daigdig ay galit sa Diyos. Huwag nyo mamahalin niya. Kasi temporary lang ang lahat ng yan. At lahat dito nabubulok, kumukupas. At nawang ako sa kapatid ko, kay Popog, sabi niya, dalawa ang mawawala sa akin ito. O, dalawa ang nawala sa aking taon na ito. Una, kanyang asawa, pangalawang kanyang profesyon. Kasi magre-retire na siya. At sa isang mga dating mga feeling hari sa kanilang mga kampo, feeling hari sila eh. Masakit sa kanila mag-retire. Meron nga siyang dating officer niya sa Zamboanga City at nag-retire. Every time makita niya yung uniforme niya, lumuluha siya. Ganon kasakit mawala ang kanilang profession. Kaya sabi ni Popog, lahat ng mga gamit ko sa pagiging pulis, tatanggalin ko, ililigpit ko. Kasi ayaw niya makita, masakit sa kanya ang matanggal ang pagiging general niya. Because everything, sa ayaw sa gusto, mawawala. So better not to love it. Better not to indulge in it. Kaya sabi ng Panginoon, ang kayamanan niyo talaga nakatago sa langit. Nandoon. We have that treasure in heaven. We have the home in heaven. We have the relative. Our first relative actually God. The first relative we have is God. Let's go back to the original. Let us make man in our own image. Gusto niya magkaroon ng relasyon tayo sa Kanya. And that is the meaning of let us make man in our own image. At gumawa siya ng lalaki at babae, the second relative ay yung mag-asawa. Kaya kinasal niya. Humayo kayo at magparami, sumunod na ang ibang relatives doon. Pamilya, kamag-anak, no? Kalahib, at bansa and worldwide. The first relative we have is God. And our real home is in heaven. Kaya kung may mga relative man tayo dito, secondary na yan. And even sa mag-asawa, sabi, di naman kayo mag-asawa pagdating sa heaven eh. Hindi kayo mag-asawa, sabi ni Jesus. Dahil ang relasyon talaga natin, and our real family is with God, with Jesus Christ. Now, in everything we do, be still and know that He is God. Meaning, siya talaga ang buhay natin. Siya talaga ang ating kapahingan. Siya talaga ang ating, when you say home kasi, when you say home, kapanatagan. Panatag ka kapag ikaw ay nasa sarili mong tahanan. Nasubukan nyo na ang mapunta sa isang bahay, hindi kayo makatulog. Kasi yung sinasabi nilang namamahay. Hindi ka kayo maka-ebak doon kasi nga namamahay pati puwet nyo. Pati mga relative nyo kapag nasa ibang lugar kayo, hindi kayo panatag. At lahat ng mga nagre-retire, alam nyo lahat ng mga nagre-retire ay mga matatanda sa ibang bansa. Ang pangarap na last na pangarap nila, makabalik dito at dito sila magre-retire. Kasi ito yung tahanan nila eh. Ito yung damdamin nila eh. But to us, this is not our home sa mga nakakilala sa Panginoon. The real home, the real peace, the real comfort na gusto inilolong natin is with Jesus Christ. With the real relative natin talaga si Jesus Christ. God is our first and foremost relative. Dahil hindi nila alam. Okay. Now, in Psalms 46, kaya sabi dito, manahimik kayo kasi dito talaga puro gulo. Dito puro problema. Dito nawawala. Dito lang sila. Ako may lahat. Kaya be still and know that I am God. Basahin nga natin yung Psalms 46. Psalm 46. Sige.
10 verses yan. Dito sinasabi niya, huwag kayong magulumihanan kasi hindi naman talaga kayo tiga dito. I am here. I'm always with you. Let me be your home. Be still. Okay. So, babasahin ko yung verse 1, kayo sa 2 hanggang matapos natin yung verse 10, ha? God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Sa verse 2, kayo. Though its water roar and foam and the mountains quake with their surging. The 4. So, may tahanan tayo talaga na naghihintay. 5. God is within her. She will not fall. God will help her at break of day. 6 kayo. Lahat yan matutunaw. As talagang yan talagang end ng earth. So, 7. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. So 8. And 9, kayo, ako. He makes war cease to the end of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shield with fire. Lahat naman ititigil ng Diyos. And lastly, ang kanyang conclusion, 10, kayo, basahin nyo. Praise God! Walang katahimikan dito sa daigdig. Tahimik na meron tayong Kristo sa buhay natin. Okay. So, ang background nito, sinasabi niya, kasi tao masyadong magulumihanan, nagugulo kasi nga sa sitwasyon. But there is always peace. God is good. Hindi niya ilalagay sa kahiyan, hindi niya ilalagay sa kapaglugmok, ang lahat ng tumatawag sa Kanya. But hindi natin maiiwasan talaga na darating yan. Why? There are several reasons. So, let us compare. Kaya nga, kung meron lang din kayong hinahanap na tahanan, gawin nyo ang Diyos na inyong tahanan. Ang tahanan talaga natin ay ang Diyos. Ang treasure talaga natin ay ang Diyos. Siya talaga ang ating inheritance. Sa lahat ng lahi, 12 yung lahi no? Sabi niya, 12. Lahat ito, pagbibigyan mo ng lupa, lahat lang sakahan. Pero yung Levite na naglilingkod sa akin, yung tinawag ko, ako ang kanilang inheritance. We are the Levites. We are called. We are priests in this world. Ang inheritance nyo talaga ay ang Panginoong Diyos. At hindi kayo pababayaan. And every time na may nararamdaman kayo, since He is your inheritance, be still. Manatili lang kayo. God will provide. Lahat po magpo-provide. Huwag kayong matakot. God will heal. Huwag kayong matakot. God will give you your needs. Huwag kayong matakot. Dahil ang lahat ng mga kaguluhang iyan, hindi nyo alam, wala na pala. Because that is the goodness of God in our life. So, let this world this world be your world. Kasi as long as ito ang iyong daigdig, nandyan ang kaguluhan, nandyan ang tuliro ka, okay? Let not this world be your world. Your world is God Himself. Ang inyong daigdig ay ang Diyos. Ano ba yung mga kanta na ikaw ang daigdig ko, yung pag may in love, lahat na lagi na sa isip yung girlfriend niya, lahat na, yung kung sino yung mahal niya. Pero may mga tao na ang kanyang daigdig ay ang kanyang anak. No? Lahat ibibigay niya sa kanyang anak. Kaya lang temporary din yan. Kasi secondary nga lang yung relasyon na yan eh. Ang talagang permanent relationship na kinrate natin ng Diyos sa atin ay ang relasyon natin sa Kanya. Yan ang permanent relationship. So let not this world be your world. Huwag ito maging daigdig nyo. Ang maging daigdig nyo ay ang Diyos mismo. Sa bawat sandali siya naalala nyo. Sa bawat sandali,
Siya ang iniisip nyo. Sa bawat sandali, siya ang tinatawagan nyo. Sa bawat sandali, siya ang kasiyahan nyo. Now, let us compare kung ang Diyos ang inyong tahanan. Remember that when we say tahanan, home, may kapayapaan. Yun ang iyong nilulong. Doon ka babalik. Yun ang iyong refuge. Yun ang iyong, yung pang feeling mo, nasa safe place ka. Now, if God is your home in this world, okay, ito ang kaibat. Kung ito naman ang daigdig mo, nandito lahat ang pag-asa mo, nandito ang iyong pangarap, nandito yung kasiyahan, huwag na huwag ganon. Gawin nyo ang daigdig nyo ay ang Diyos. Huwag ang inyong anak. Huwag ang inyong asawa. Huwag ang inyong profesyon. Lahat ng yan ay nawawala. They are all secondary. The first and permanent relationship in your home is God Himself. So, your home, yan talaga ang talagang tahanan nyo. And that is, God is your first relative. Ang una nyong kamag-anak, ang una nyong pag-ibig, ang una nyong kasangga ay ang Diyos mismo. The world is transient. Ito, temporary lang. Tawag nga sa atin, mga sojourner. Ang tawag ni Peter sa mga Kristiyano noon, kayong mga naglalakbay dito sa daigdig, mga sojourner. Meaning, hindi talaga ito ang mananatili. Pero ang mananatili sa atin at ang naghihintay sa atin at ang permanent sa atin kung nasaan ang Diyos. And home of God is rest and peace. Unlike this world, dinabasa natin ang puro turmoils and trials. This world is given to us to be tried. Yan lang talaga purpose dito. Dahil nagsasala na tayo ngayon, mamimili na siya kung sino ang gusto niya makasama sa eternity. This world considered as world of testing. Kaya lahat ng bagay, isipin nyo at test lang to. Kasi gusto niya akong, lumagas ang aking pananampalataya. Test lang to, ito trials lang. Kasi, may mga bagay na dapat alisin sa akin. Test lang to. Kasi, baka ako nagkakamali. Lahat ng mga bagay na turmoils, ay lahat yan ay trials. Pero kung meron namang pagpapala, praise God, you give thanks, you worship God. Kasi God is good. Kung may mga binibigay sa inyong magaganda, pamilya nyo, asawa nyo, kapatid nyo, profession nyo, magpasalamat kayo doon. May mga tao kasi hindi man lang masatisfy sa kanilang trabaho. No? Ako hindi ako umaalis sa aking trabaho as long ang Diyos ang magpapaalis sa akin. Di ba? Madaling magsawa talaga. May mga tao madaling magsawa sa trabaho, sa gawain, sa kanyang profession. Maging sa ministry, pinagsasawaan. Pati girlfriend, boyfriend, nagpagsasawaan. Buti na lang, may nananatili sa isa't isa. Hindi sila nagsasawa sa isa't isa. Yun ang maganda. Testing. Lahat talaga, ito napansin ko, lahat. May mga bagay ba dito na hindi napagsasawaan? Meron. Lahat pagsasawaan nyo. Lahat ay nasasatshake. Yung bang nawawala na ang gana. Noon, kapag may mga okasyon, pansol agad. Punta tayo pansol pag may mga okasyon. Kasi ang saya eh. Nung una, excited. Ilang beses kami nagpapansol noon. Yung bang get together, masaya, namamasyal. Alam niyo, may point kaming nagsawa na. Lastly, sabi, punta tayong pansol. Walang sumagot kung sino gustong pumunta ng pansol. Nagsawa na rin pumunta ng pansol. Ay, nagsawa talaga. Hindi na kami pupunta. Nagkasawaan. Bukod ang daigdig ay naluluma, nasisira, alam niyo, walang bagay dito na permanenteng gugustuhin niyo. Kaya lang natin gusto kasi hindi natin experience. Kaya lang natin gusto, hindi pa siya yung abundant. Pero lahat ng bagay, kahit fame, kahit yung kasikatan, actually,
si Michael Jackson, nagsawa siya sa kanyang fame. Fame, lahat tayo gusto natin maging sikat. Pero si Michael Jackson, sabi niya, gusto kong maging normal na, mamimili ko sa grocery. Kasi, paglabas niya, dinudumog siya. Nagsawa talaga siya. Nabasa ko yun sa Facebook at natala din yun. Gusto niya, minsan, maglalakad siya sa grocery na siya lang mag-isa. Hinahanap niya yon. Kasi every time na makikilala siya, dinudumog siya, talaga hindi na siya makapag-grocery. Nagsawa siya sa kanyang kasikatan. Alam niyo ang ginawa? Maging kasikatan, pinagsasawaan. Alam yung ginawa ng kaibigan niya? Sige, ipasasara ko ang aking grocery at mag-grocery ka mag-isa doon. Ang galing naman kaibigan yun. Kaya close yung grocery at siya ang mag-isa na grocery namili ng kanyang bibilhin. E samantalang tayo, ayaw natin tayo utusan, gusto natin lagi minutusan, pero yun ang nilong niya. Kasi hindi niya na-experience at talagang gustong-gusto niya. Nagsawa siya sa kanyang kasikatan. Lahat po ng bagay, pinagsasawaan dito sa daigdig. Alam niyo, may isang bagay na hindi niyo talaga pagsasawaan, to behold the glory of God. Halos naiyak-iyak si Isaiah, nakita niya ang full glory ng Diyos. Kaya may mga anghel, proud sila mag-serve sa harap ng Diyos. Proud sila. The only thing na hindi pagsasawaan ay ang Diyos mismo. Hindi niyo siya pagsasawaan. Nung nakita nung nakita ni Isaiah ang glory niya, naiyak siya. Sabi niya, ba't ako nandito? I'm not worthy. And that is the best thing that you have to long for. The glory of God. At ino-offer niya yon. He wants you to experience the glory of God. Okay. And the home of God where Jesus, basahin niya, at yun talagang gusto ng Panginoon, makasama tayo. Remember the original plan, objective, aim of God. Let us make man in our image. And what's the reason? Nakamukha natin ang Diyos. Gusto niya magkaroon ng relasyon sa Kanya. And at the end, kahit masakit kay Jesus, pero mo, iaalay niya ang kanyang buhay, mamamatay siya. Kasi itong gusto niya. Gusto niya balik ang original plan. In John 14:3, basahin natin John 14:3. Ito magsasalita si Jesus sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi to biro. Hindi to joke. Sabi niya, and if I go, I prepare a place for you. Meron akong ihandang lugar sa inyo. I will come back and take you to be with me. Gusto ko kayong makasama. I long for you. That you may also be where I am. Yan ang kanyang project to be with Him. At alam nyo ba yung communion, anong essence niyan? Ang communion ay sinasabing gusto niya makasama tayo at nawa maramdaman nyo rin na gusto niyo makasama siya. The communion is a foreshadow of reunion. Kainan yan. Celebration yan. Kaya sabi ni Jesus, di muna ako iinom ng ubas na to, nakatas ng ubas na to. Gusto kong inumin ito kasama kayo sa aking kaharian. Pero gawin nyo ito bilang pag-ala-ala sa akin. Gusto ko maalala nyo na itong ginagawa natin, this will be a reality. Time will come, this will be a reality. I want to be with you. Iinom uli ako kapag kasama ko na kayo sa kaharian. Yan ang nasa heart ni Jesus Christ. Kaya lang tayo, ang inuuna natin, ibang bagay, ibang relasyon. Mas gusto natin manatili dito sa daigdig kaysa mapunta kasama siya. Kaya may mga taong takot mamatay. Sabi nga ni Job, talaga naman totoo. Mga Christians gustong pumunta ng heaven. Kaya lang, takot mamatay. Takot mamatay. Hingi pa hingi ng mahabang buhay. Ang hingi nyo, hindi mahabang buhay. Ang hingi nyo, gamitin ka pa kayo ng Panginoon. Takot mamatay. Do not be afraid of death. That is a transition to eternity. Na-experience na bata ako ay muntik lang mamatay nang mawala na ako ng dugo.
near death na yun, hindi naman ganun kasakit eh. Ang sarap na mahiga. Ang sarap na mahinga. Talagang wala naman ka. Ang masakit, yung sakit. Yung bago ka mamatay, may sakit ka. Yan ang masakit. Cancer, tumor, masakit yan eh. Masagasa. Pero kahit masagasaan, pag talagang patay ka agad, di mararamdaman yung mga dagok sa'yo eh. Ako, hindi ko naramdaman na naputulan pala ako ng buto. Putulan pala yung buto ko, hindi ko naramdaman. Death is not hurting. Death is not painful. Hindi masakit na mamatay. Pero dami pa rin takot mamatay. Because death is a door to be with God. So, where Jesus is, dito, pero matakot kayo mamatay kung wala kay Jesus. Yan ang nakakatakot. Talagang magsisigaw ka na. Kung may pagkukulang ka o di mo talaga tinanggap si Jesus, matakot ka talaga. Kasi ang mga kasama mo, ang devil. Kung nasan siya. And even this world, the world is the living, the home of the devil. Dito sila tinapon eh. Kaya, kailanman hindi mawala ang problema. Kailanman hindi mawala ang away. Kailanman hindi mawala ang pangit na sitwasyon. Because the devil is here. Kaya do not love the world. At lahat ng ito mawawala. And home of God is life. While this world is death. Home of God is eternity, life and eternity. This world is death and decay. Kaya ang tanong ko sa inyo kanina, anumang bagay dito pinagsasawaan at anumang bagay dito napupulok, nawawala. Even this world, the very world itself, sisirain ng Diyos yan. Sinabi niya yan sa Revelation, susunugin. Ngayon, mamahalin nyo pa? Ngayon, mananatili kayo. Gusto nyo manatili rito? Long for where Jesus is. Life, ang isipin nyo, ikaw ay tiga. You are citizen of heaven, not in this world. You are not of this world, because this world is dead and decaying. And we celebrate. We do not celebrate death, ha? Remember, this week, baka may mga costume pa ng mga mukhang bungo, no? Atin pa kayo ng mga baka invite pa kayo sa mga Halloween party. Oh, may costume din kayo na kamatayan. Baka ikaw ang hatakin ng kamatayan na totoo. Delikado. Kasi, you are celebrating death. And death is from the devil. Not from God. You better celebrate life. Your life must revolve around God who expect to meet you. Your life must revolve around God who expect to meet you. Alam niyo ba ang Diyos? Excited din ma-meet kayo face to face. Nawa sa damdamin niyo, maging excited din kayo na makita niyo siya. Prepare yourself. Kung excited kayo, always prepare yourself to meet Him face to face. And your life must revolve around Him. Isipin niyo agad na ito'y para sa Panginoon. Ito'y binigay sa akin ng Panginoon. Kaya hindi niyo makalimutan talaga ang tithes. Hello. Pero iniisip niya, inyo yan. Talaga makalimutan niyo. Pero ang lahat ng tinatamasa natin ay Kanya. Kasi naisip mo agad ng Panginoon, nagbigay sa iyo niyan. Ang iyong kanina sinabi ko, kapag may problema, trials lang yan, test lang. Sabihin niyo trials kasi God knows everything and He wants you to grow in faith. At kapag may blessing, always give Him thanks. Unahin mo rin kaagad siya. Nawa ang inyong buhay ay siya ang inyong daigdig, hindi itong daigdig na to. Your life must revolve around God who expect to meet you. Excited siyang makasama kayo. Make God be your life and your world. Sa mga nais maging daigdig ang Diyos ang inyong daigdig. Niling ko na magsitayo. Huwag kayong manghawakan dito sa daigdig at sa ino-offer ng daigdig kasi hindi tiyak at hindi rin sure kung ito'y mananatili at hindi rin talaga sure kung makakamit nyo ang inihingi nyo sa daigdig. But with God, God knows already your need. God knows already what is the best for you. Expect from God, not from this world. Pursue your needs from God,
not of this world. And God will bless your heart. God will bless your life. At alam ko, hindi kayo ay palalagoy na inyong kabuhayan. Bibigyan kayo ng kapayapaan. At higit sa lahat, bibigyan kayo ng kapangyarihang maging matagumpay sa lahat ng bagay. Lahat ng gagawin nyo magiging matagumpay dahil sumasa inyo ang Panginoon Diyos at siya ang inyong daigdig. Panginoon, salamat, O Diyos. Lord, this world is temporary. Itong daigdig na to, Panginoon, ang ino-offer ay hindi tiyak. Subalit, ang kalooban nyo ay tiyak na at ito'y para sa amin na. At alam namin that you are good. Hindi kayo mag-iisip ng masama sa amin. Subalit, ang daigdig ay minsan ay nagdaraya. Dinadaya kami ng daigdig dahil minsan ito magdadala sa amin ng kapahamakan. Magdadala sa amin, Panginoon, ng kabiguan. Subalit sa inyo'y walang kabiguan. Lahat ay tama. Lahat ay totoo. Lahat ay pangwalang hanggan. Even the glory, O God. Even the glory. Ito'y magiging persona na namin, Lord God. Ito'y magiging personality na namin. The glory that you will give to us from now on up to eternity. Lord, we want to have it. You are our world. Panginoon, sila, Panginoon, ang nagdesisyon. Ang kanilang daigdig ay kayo sa magitan ni Jesus. Pagpalain niyo ang kanilang puso, ang kanilang damdamin, ang kanilang isipan. At maging totoo ito sa buhay nila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you.